Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Happy New Year po mga kababayan. Advance Happy New Year po sa lahat. At bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin itong kaganapan po sa ating bansa. Lalo po ito. Talagang kahit po holiday season ay dire-diretso po ang pagbanat, pagbatikos sa mga Duterte. Ngayon po nag-release naman po ng statement. Galing po ito sa institusyon ng Kamara na talagang kasama raw po mga kababayan. Kasama na raw po ang Vice President sa rekomendasyon ng Quadcom na imbestigahan din daw po dito po sa mga investigasyon po nila sa drug war at sa mga issue po ng pera na tumatanggap daw po ng pera sa mga drug lord. At isama na rin po natin na kasama rin po kung matutuloy po ang impeachment na sinusulong po nila sa Vice President, ay tatayo rin daw pong abogado ang dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si VP Sara. Tatayo pong abogado. At syempre po, nag-release na rin po mga kababayan. Pakinggan po natin ang release po. Nag-release po na statement ang programa po ni Manong Ted Pailon. Doon po sa kumakalat na siya ay nagurgur o pinatahimik doon sa kanyang programa, mga tambay. Pakinggan din po natin yan. Unahin po muna natin itong tatayo daw po na isa sa abogado ng Vice President, si dating Pangulong Duterte. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito po. Set ko lang po. Ayan. Pakinggan po natin. Walang nakikitang problema si Congressman Robert A. Barbers kung magiging abogado ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment complaints ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi nito na karapatan naman ng pangalawang Pangulo na mamili ng mga tagapagtanggol. Nilinaw din ito na sa ngayon ay wala pa rin namang pinag-uusapan na impeachment sa Kamara. Mga kababayan, ayan, binalita po na talagang tatayo po isa sa abogado po ang dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si Vice President kung matutuloy po ang niluluto daw po nila na impeachment. Ito naman po, yung rekomendasyon naman po ng Quadcom sa Vice President, mga katambay. Yung kanilang ikakaso yata, mga kababayan. Pakinggan naman po natin. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang dumidinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre, sa makita nato karon na wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, ako wala lang mo katubangan. Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong maging isa sa kanyang mga abogado. He will be one of the lawyers for all the cases. Mo yung ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IDP. Nakahanda na rin anya ang kanyang legal team sa mga reklamo. Binatikos naman ito ng magkabayang bloc lawmakers at tinawag na political theater. Dagdag pa ng mga ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya.
Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Sa January 13, 2025 naman, nakatakda ang balik sesyon ng Kamara. Rose Epal din ang makabayang black no? Mga tambay. Sagutin na lang daw po yung mga paratang ng Vice President. Wala pa nga sasagutin. Hindi ba alam niyo yung mga salita na hindi pinag-iisipan. Pagbibintangan mo ang Vice President, nasagutin na lang. Wala pa nga sasagutin. Isampan nyo muna yung impeachment. Di po ba? Yun ang nararapat. Isama na rin po natin yung kay Manong Ted Filon. Nag-release po. Bago po natin na komentuhan lahat ang ating napainggan at napanood, mga kababayan. Ito po. Sabay na po natin. Gusto lamang po namin linawin na nasa maayos na kondisyon. May lumapit din sa'yo kahapon sa akin din. Anong sabi sa'yo? Ang tinatanong, ano ba nangyari? Meron bang may issue ba? Sinusindi ba? Yan, may May mga ganyan. ganun na mga hirit. Sabi ko, hindi ho. Ilang linggo ko na alam na talaga magpapahinga ang idol at Manong Ted. Yes, vacation leave po ang tawag doon, mga kapatid. Yun, walang sanction. September pa lang, actually January pa lang, nakaset na yung leave ni Manong Ted. January ngayong taon, nag-file na siya ng vacation leave. Kapapasok ng bagong taon. Totoo yun, kasi yung leave niya next year, nakafile na. Alam mo, ako ito sa mga kapatid po natin, ako rin naalala ko, sabi ko nga kay Chacha, this is not the first time na pansamantala akong humalili dahil naalala ko, last year din, Same time. mas maikli lang yata yung mga Bakasyon niya. araw na Oo. pahinga. Parang Ngayon 2 days lang eh. Oo, parang ngayon lang hinabahabaan sa pangalawang araw na issue na kaagad. Kahit si Nanay Christy. Good morning po sa inyo, Nanay Morning, Nanay Christy. Christy. Narinig mo si Nanay, nag-unique. Yan po mga kababayan, malinaw na po ang pahayag po ng programa ng Manong Ted Filon. Siya po ay nasa bakasyon. Nakita niyo po, malinaw na malinaw. Last year pa, January pa, nagpapail na po ng kanyang ng vacation leave. Ganon din po, yung pagpasok po ng January, meron na rin daw po na vacation leave na ipapail ang Manong Ted Filon. Ayan po, malinaw na po sa programa po ni Ted Filon na siya po ay hindi ginurgor, hindi po siya sinibak at wala pong issue sa kanya about po sa kanyang programa. Na antayin na lang po natin makabalik sa kanyang bakasyon, pamamahinga, ang Manong Ted Filon. Siyempre po, enjoy po, Manong Ted Filon. Siyempre po, araw-araw ang trabaho, kailangan din po ng relax, pahinga. Enjoy po, Manong Ted. Ito po, umpisa na po natin komentuhan ito pong issue ng ginagawa po na investigasyon, sinusulong na impeachment ng institusyon ng Kamara. Sobra na pong media mileage. Komento na inyong lingkod. Sobra na pong media mileage. Nakatutok po. Dito po talaga sa pamilya Duterte, sa dating Pangulo, sa Vice President. Talagang ang issue na lang po. Tinutukan ng mainstream media. Komento na inyong lingkod ang pamilya Duterte. Wala na po nakitang issue sa bagong Pilipinas ang mainstream media. Nakita niyo po, napag-usapan lang po natin. Hindi na po nila nakita ang korupsyon na paglipat ng pera, PhilHealth, wala pong issue ang mainstream media dyan. GSIS, SSS, at ang issue po na hinahanap na po ng taong bayan, ano na po ang nangyari sa pinasok nating investment, ang Maharlika Investment Fund, at ano na rin ang nangyari, wala kayang investigasyon, hindi binabalita ng mainstream media ang napakaraming pera ng taxpayer, ang flood control 5,500 na pinagmalaki po sa SONA ng Pangulong Marcos. At hindi po bababa ito sa 1 billion. Hindi bababa sa 1 billion per day ang ginastos po ng mga Pilipino. Wala pong issue ang mainstream media. Binanggit ko lang po. At marami pa, pati po ang ating mga kagintuan. At ang mga issue po ng korupsyon na pinasabog po ng Vice President sa institusyon po ng Kamara, mga kababayan. Napakaraming pera. Billion. Extraordinary. Pero, hindi naman po layunin ng mainstream media
na ito po ay isa publiko o ipaalam, ibalita sa mga Pilipino sa kasulok-sulukan ng bansa ay maibalita man lang sana ito. Ganon din po sa mga kababayan natin na sa ibang bansa. Ito po, ang nakikita ko po rito mga kababayan, magiging moro-moro lang din po itong issue na ito na nakita po natin ang kanilang ginawang investigasyon at ang kinunan po nila ng information, unang-una ay hindi po ito kakatigan. Lalo po ito, ipapile na po itong kaso na ito na rekomendasyon ng Quadcom. Sino po? Sino po ba? Katulad sa Vice President, isinama na po nila sa kaso, rekomendasyon ng Quadcom. Ang Vice President, dito po sa War on Drugs at dito sa pera issue na yung joint account na kailangan daw pong imbestigahang mabuti ang joint account ng Vice President at ang dating Pangulong Duterte dahil tumatanggap daw po ng payola o lagay o sinasabing sangkot at sa mga drug lord, mga tambay, kumukuha ng malaking pera ang mga Duterte. Issue ng matagal yan. Pero inadapt pa rin. Inadapt pa rin ng Quadcom ng mga congressman itong issue na ito. Nagkaproblema na nga po dyan ang Antonio Trillanes dahil nung siya ay pinapunta po ng Quadcom dyan sa Kamara noong nakaraang mga hearing, di po ba? Naging resource person po siya dyan. Nakita po natin, ipinalabas niya, ipinakita niya sa sambayanang Pilipino ang kanyang hawak na ebidensya. Yung kanyang mga dokumento raw na magpapatunay at meron pang mga numero, bilyong-bilyong piso, daan-daang milyong piso ang deposito. Pero, ano po nangyari? Yung kanyang mga dokumento, pangalan pa lang, sablay na. Mali-mali ang pangalan ng kanyang mga inaakusahan. At ito po ay naglabas na rin ng release. Ang bangko, di ba? Ang AMLAC na hindi sa kanila galing ang hawak na dokumento ng dating Senador Trillanes, mga kababayan. Tapos, ito pa rin yung matibay na pinagkukunan ng Quadcom na ebidensya para po ma-rekomendasyon na ang Vice President ay kailangan din po masangkot. Kaya po ito, pagtatawanan lang po ito. Pagtatawanan lang po ito ng mga Duterte. Kasi, kung babalikan po natin yung konting history, ito po ay hindi lang ngayon nangyari ito, mga kababayan. Hindi lang po ngayon to. Ito po ay pumutok na itong issue na ito noong panahon pa po ng dating Pangulong Aquino Jr. na ang dating sekretary po ng DOJ ay si Laila De Lima, dating senadora. Siya po ang sekretary po. At talagang tinutukan na po nila yan. At senador pa po ang Antonio Trillanes. Tinutukan na po nila yung issue na yan dahil gusto po nilang sirain ang popularidad na umaangat po at talagang nakikita nilang tatalunin si dating Senador Mar Rojas na pambato po nung panahon na yon nila. Di po ba? Tinutukan po nila ng tinutukan yan. Nasa kanila po ang kapangyarihan. Pangulo po ang mga Aquino Jr., makapangyarihang DOJ Secretary ang Laila De Lima, Senador ang Antonio Trillanes. Wala po silang napatunayan dyan sa bank issue na yan. Yang issue na pera galing sa droga at wala rin pong silang napatunayan na napakaraming pera, isang damukal na pera ang mga Duterte. Kasi nasa kapangyarihan sila noon. Gamitan po natin ang logic. Nasa kapangyarihan po sila noong mga panahon na yon. Presidente, di po ba, ang Aquino Jr., si Laila De Lima ay isa rin pong napakabigat na kritiko at detractors po ng Duterte. Hanggang ngayon po, hindi po tinatantanan ng dating senadora yan. Nakulong po nga po yan, di ba? Dahil sa involvement ng droga sa Muntinlupa. Nagkaroon po ng napakaraming gawaan ng droga nung panahon nila sa Muntinlupa na siya po ay DOJ Secretary. Di po, nakulong nga po yan di po ba? Ng mga ilang taon. Nakalaya lang po pansamantala. May mga kaso pa rin po siya. Pansamantala, nakapagpiyansa. At mayroon pa rin po natitirang mga kaso yata, di umano. Kaya dito po mga tambay, nakita nyo po,
ibinabalik po ng Quadcom yung issue na pera galing sa drug lord at yung sinasabing involvement sa mga drug lord ng mga Duterte at sinama pa nila, dinagdag pa nila ang pogo at yung issue ng reward system. Nakita po natin, yung mismong nagbibintang na merong reward system ay tumakas. Tumakas! Yung nagpasabog. Di po ba? Dahil dito sa war on drugs at kinukuha raw ang pera sa pogo at sangkot daw po ang Senador Bongo. Di po ba? Nasaan na yon? Tumakas. Tapos irerekomendasyon mo na lahat ng kinuha mong ebidensya, mga testigo, na ilalatag mo, dadalin mo na sa korte sa tamang proper venue, sa tamang venue, ay puro sablay. Ang mga kinuha mong mga testigo ay puro sablay. Di po ba? Si Antonio Trillanes, sablay. Si dating Laila de Lima, sablay. May mga issue. Sablay ang mga hawak na dokumento. Tapos meron kang kinuha pang mga mga ebidensya na sinasabi mo magpapatotoo, nasa kulungan. Drug lord, sangkot sa mga krimen. Ganyan na po ba kahina ang batas natin at kabobo ang ating saligang batas pagka lahat ng resource person na kukunan mo ng matibay na ebidensya para sa mga Duterte ay puro merong kinaharap na kaso at involvement lalo sa droga. Isa pong dating DOJ secretary na involved sa droga at yung mga pinagkunan mo may mga sangkot sa korupsyon, krimen. Di po ba? Tapos isinama mo pa ang impeachment. Yung impeachment ng Vice President. Di ba? Kaya dito po sa ginagawa po nilang kaso na rekomendasyon, wala pong patutunguhan ito. Ito po ay ginagawa lang nila talagang trabahuhin yata ng trabahuhin dahil malapit na po ang halalan para po yung medyo hindi nag-iisip nating mga Pilipino at nabe-brainwash po ang utak, yun po ang kanila po yata tinututukan na bine-brainwash po ang utak ng mga Pilipino na ang mga Duterte ay masama, sangkot sa droga, tumatanggap ng payola, mamamatay tao, hindi maganda ang ginawa sa war on drugs. Yan po yun eh. Pero ang mga Pilipino po, hindi na naman po bobo, tanga ang mga Pilipino ngayon. Nakita po nila yung kagandahan, kapayapaan, security, seguridad ng mga Pilipino, lalo ng ating mga anak nung panahon po ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? At nakita rin po ng mga Pilipino yung ginawa pong investigasyon ng Quadcom dito po sa war on drugs. Nakita rin po ng mga Pilipino yung mga testigo, yung mga guest nila, yung mga resource person na pinagkukunan nila, mga katambay. Nakita po, meron pa pong kulay pink. May kulay orange pala. Kulay orange pa yung ibang suot, mga katambay. Mukhang galing sa kulungan ang kinukuha nila. Ayan po. Kaya po dito, nakikita ko mga kababayan, dito po sa issue na ito, wala po itong patutunguhan. Mababasura lang po itong rekomendasyon ng Quadcom. Dito naman po tayo sa impeachment. Sa impeachment naman po ng Vice President. Mga kababayan, excuse me po, iinom lang po si Kamanong. Iinom lang po. Excuse me po. Ayun. Salamat po. Salamat. Ito po. Ituloy po natin mga kababayan. Yung impeachment naman po ng Vice President na iniluluto po nila, nahandyan po, siyempre po, nakita naman po natin, narinig po natin, isang magaling na grupo po ng Makabayan Black. Pinamumunuan po nila ng mga congressman, ang isang convicted po ng child abuse, ang napakatapang nakasama po dyan sa nag-impeach po yata sa Vice President at kasama rin po ang mga kaparian po, di umano ay kasama rin po nag-impeach po sa Vice President. At bali 3 po yan, nag-file na po, 3 na po. At hindi pa po ito nakakarating daw po sa opisina ng speaker. Pero ang Makabayan Black, lalo sa pangunguna po ni Franz Castro, ang convicted ng child abuse ay nananatili pong napakapuwersa at malakas at mukhang walang batas o hustisya sa kanya at hindi man lang po siya nabigyan ng bakasyon o sinasabing suspinde. Hindi man lang nasuspinde ang isang convicted
ng child abuse sa Kamara. Samantalang yung iba, wala pang kaso, katulad ni Tebes, tinanggal agad bilang congressman yata, wala pang kaso mga katambay. Pinagbintangan na ng pinagbintangan. Pero ito, convicted na, pero nananatili pa sa Kamara. Unbelievable. Komento na inyong lingkod. Nakita niyo po natin mga tambay, ano po ang sabi ng Vice President? Bilang abogado ang Vice President, wala siyang nilabag na batas pagdating po sa paggamit niya ng confidential fund. Wala po siyang nilabag na batas. At malinis po siya. Mismo po ang COA ay wala pong sinabi na may korupsyon na nagawa ang Vice President. COA na mismo, nag-release na po sila. Nakapag-submit po lahat po ng kailangan ng COA ay nabigay po ng Office of the Vice President. Napaka-special nga po Talagang nakita niyo po yung katapatan. Kumbaga sa mga Pilipino, special po talaga ang isang Vice President. Bakit? Wala po siyang tinatago sa mga Pilipino. Unang-una, lahat po kasi po separate body po 'yan Ang tangi lang po pwedeng mag-audit sa lahat po ng sangay ng gobyerno. Isa lang po COA. Itong audit, di ba? Sila lang po ang po pwedeng mag-audit diyan, di ba? Itong ating audit, di ba? Pero ang ginagawa po ng Kamara, sila po ay nagpapaka, COA. Di po ba? Bakit kaya? Dahil meron kayang demolition job? Di ba? Bakit kaya? Dahil political motivated? Di kaya? Nakita niyo po ang sobrang tutok at sobra pong gamit ng media. At napakaganda po ito. Ito po. Kahit po ang COA ay nagsabi na po, ang Commission of Audit, na wala pong nilalabag at walang korupsyon ang Vice President, napakaganda po ito. Lalabas po ang katotohanan nito dahil batas na po ang pag-uusapan dito. Batas po, lalo po sa impeachment, napakarami po kasing hawak ang Vice President. Lalo po yung issue po nila sa paggamit po ng pera po ng DepEd, mga kababayan. Napakaganda po pag-usapan sa impeachment yan dahil meron pong mga dokumentong hawak dyan ang Vice President. Lalo po yung ginawa po dyan, yung kanyang proposal budget po ng 2023-2024 ay dinagdagan po yan ng Kongreso ng how many billions. Nilagyan po nila yan. Yun po ay bawal sa batas. Mauungkat po yan, lalabas po yan kasi pag-uusapan po nila yan sa impeachment kasi yan po ang pag-uusapan nila dyan. Ang pondo po, ang confidential fund na kasama po dyan ang DepEd at syempre po ang confidential ng Vice President. At mauungkat din po dyan yung mga sobre system, yung mga sobre, kung sino talaga ang may hawak o nagpapakalat ng sobre at nangihingi ng pera sa DepEd. Lalabas din po yan kung yan po itutuloy nila. Pati po yung pag-uusap po ng Vice President ayon sa kanya ay kumukuha po yata ng napakalaking pera ang isang First Lady na hindi halal ng bayan sa DepEd ayon sa Vice President. Lalabas din po yan, mga kababayan. At napakasarap pong pag-usapan yan, mga kababayan, kung itutuloy po nila yan. Dahil lalabas po talaga dyan ang mga ebidensya at hinahanda na nga po, di po ba? Ayon po sa Vice President, nakahanda na po ang kanyang legal team sa pangunguna po ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. At hinahanda na rin po niya lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya na meron siya, mga katamay. Lalong-lalo na po ang kanyang mga dokumento na wala po siyang nilabag na batas sa paghawak ng confidential. Kaya nga confidential, mga katamay. Marami na po nagpatotoo nito na ang confidential ay confidential. Lalabag ka sa batas. Mismo ang dating Pangulong Duterte, hindi nila na-question dyan. At ganun din po ang ombudsman po natin na si Ombudsman Martires
ay hindi rin po nila nagisar yan. Di ba? Sa confidential fund, Intel fund, mga katambay. Kaya po, dito po, ay napakaganda po. At meron din pong vlogger na naninira po dyan, mga katambay. Sinisiraan po ang pagiging abogado po ng dating Presidente Duterte na hindi raw po pwede basta-basta ang dating Pangulong Duterte ay mag-abogado po sa kanya anak. Dahil daw po isang politiko ang dating Pangulong Duterte. May katwiran po. Tama naman po yun. Dahil pagka po naging politiko ang dating Pangulong Duterte ay nanalo pong mayor ng Davao City, ay magiging politiko po siya at halal ng bayan, talagang hindi po pwede na siya ay maging abogado ng kanyang anak. Kaya lang po, sinisiraan niya na po yata ang dating Pangulong Duterte na hindi pa po nananalo man lang na mayor at wala pa po ang halalan. Di po ba? Wala pang halalan pero meron na pong vlogger na may patama na po sa pamilya Duterte at sa dating Pangulong Duterte, mga katambay. Sinisiraan na po yata ng vlogger na hindi po ito magiging makatarungan na maging attorney o abogado, tatay o abogado ang kanyang ama. Mga katambay, kung ito po, nakakatawa lang po eh. Kung ang impeachment po ay isusulong nila ng January o February, ano po ba ang halalan? Karamihan po ay Mayo. Di po ba? Mayo. Di ba? Meron kang February o January, February, March. Meron kang 3 buwan na pwede kang mag-abogado sa iyong anak. Kung ikaw ay palari ng Mayo, uupo ka ng June o July, pwede ka pa rin dahil hindi ka pa nakakapanumpa. Di mo ba? Hindi ka pa naglilingkod kasi hindi mo pa pinapalitan yung mayor na papalitan mo. Wala pang takeover. Pwede ka pa rin tumayo bilang abogado ng iyong anak na si Vice President kung itutuloy nila itong impeachment na ito. Mga tambay. Di ba? Kasi mahaba yung ilang buwan. Kaya itong vlogger na ito, masyadong advance mag-isip, mga katambay. Masyadong advance. Makapula lang, makabatikos lang po sa mga Duterte. At taong bayan po kasi magsasalita rito dahil ito pong niluluto nilang impeachment, kung matuloy man po ito, ay magkakaproblema po rin sila. Dahil ang religion ng INC ay meron din daw po na sinasagawa na malakihang rally para po dito po sa sinasabi po na sila po ay hindi sumasang-ayon doon po sa impeachment na gagawin po sa Vice President. Dahil sinang-ayunan po nila ang pahayag po ng Presidente na hindi po dapat i-impeach ang isang Vice President. Ay malawakan po ito. At ito po ay kumakalat na po. I think January din po ito. Kung hindi 13, 14, 15, kung hindi po nakakamali ang inyong lingkod. Kaya po ito, malaking palaisipan po ito sa mga congressman, lalo po sa speaker na magdidesisyon kung ito po ay itutuloy po nila o talagang diretso impeachment po ang gagawin po nila sa Vice President. Napakalaki po na rally ang gagawin po ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, dito po sa gagawin po nilang kung itutuloy po nila ang impeachment. Magkakaproblema po ang mga politiko rito, mga tambay. Dahil ngayon po, may problema na po ang mga politiko natin, lalo po ngayon sa institusyon ng Kamara. Napakarami po dyan na hindi na po nagugustuhan ng mga kababayan nila, lalo po ang mga congressman. Komento na inyong lingkod, mukhang karamihan po rito, lalo po sa grupo po ng Quadcom. Kung magiging matalino po ang mga Pilipinong kababayan po natin na nasasakupan po nila, marami po dito ang hindi mananalo sa susunod po na halalan, mga kababayan. Dahil po nakita po ng mga Pilipino ang ginagawa po nila sa institusyon ng Kamara. Napakarami pong ibinunyag dyan ng Vice President, mga kababayan. Napakalalaki. 2 tao ang humahawak ng pera ng bayan, kumukontrol, at napakarami pong dapat ipaliwanag. Bakit?
bakit hindi po nila ini-expose ang pera, pondo, walang public hearing ang kanilang pondo at hindi alam ng mga Pilipino kung saan po nila dinadala ang mga pondo nila. Wala pong mga resibo. Ang COA ay hindi obligadong bigyan nila ng resibo. Liquidation po nila by certification lamang, mga kababayan. Napaka-special po nila pagdating po sa pera ng bayan. Napakarami po. Kaya po, sa nakikita po natin at ng mga Pilipino, hindi na po karapat-dapat yata silang makabalik. Mabago na po ang institusyon na ito. Mabago na po ang kanilang napaka-special na rules pagdating po sa paghawak ng pera ng bayan. Muli po, mga kababayan, sa nakikita po natin, nakikita po na inyong lingkod, ito po ay media mileage at parte po ito ng demolition job po yata sa mga Duterte, politically motivated, siyempre political harassment dahil po kailangan po nilang pabagsakin ang napakalakas na politiko o itong political party ng mag-ama. Napakalakas po kasi, lalo po sa panahon natin ngayon, na kahit anong gawin po nilang paninira ay hindi po matitinag. At talagang mananalo't mananalo po kung darating po ang halalan na 2028. Hindi po nila kayang talunin kahit ano po ang issue nila. Kahit sabihin nila ang Vice President ay meron pong something daw at diferensya sa utak, ay hindi po rin nila kaya yan pababain ng popularidad. Kaya lang po nilang pababain ang popularidad ng isang Vice President ay sa survey. Hanggang survey lang po nila magagawa yan. Pero sa puso't isip ng mga Pilipino, buong-buo na po. Dahil sa mga natuklasan at ang ginawang trabaho lang ng mga congressman sa bagong Pilipinas, mga ginawa po nila sa mga kababayan natin, sa ating lahat, programa, napakalaki po. Yata nang pumabor sa kanila, hindi pumabor sa mga Pilipino. Nakita po natin, nagtataasan lahat. Napakataas. Isa na nga lang ang pangako na sana ay maipagmamalaki natin na may isang salita ang presidente. 20 pesos na bigas, mga tambay. Ang nangyari, hindi po nasaksihan yan, mga kababayan. Naging pangarap na lang po, mga kababayan. At yung issue po, hindi makakalimutan ng mga Pilipino yan. Yung issue sa droga. Droga. Napakatapang po ng Pangulong Marcos pagdating po sa West Philippine Sea. Handang makipagdigma, handang makipag-away. Pero magpa-drug test ay walang yagballs yata ang Pangulo. Matapang sa China, kahit wala tayong ibubuga. Pero yung tapang niya sa China, mga kababayan, wala naman po yata siyang yagballs pagdating naman po sa drug test. Lalo po sa buhok, mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Kaya ang ginagawa na lang po para po ma-dribble, kaliwat kanan, dribble, para po yata mapagtakpan yung issue sa droga ng Pangulo at yung issue sa korupsyon na pumuputok po sa ating bansa. Lagi po yung nakikita at marami nagpapatotoo. Mismo ang dating Pangulong Duterte ay binunyag na po ang mga anomalya na sinasabi nga niya napakaraming istapa ang ginawa ng bagong Pilipinas sa pera ng mga Pilipino. Pero dribble po ng dribble. Dribble ng dribble. Hanap po ng hanap siyata sila para po ibaliktas o itwist ang issue sa mga Duterte. Ito na po. Ganyan na po. Nahandyan na po ang twist. Laging laman ng balita, mga Duterte. Di po ba? Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po, mga kababayan. At maraming bagong taon, mga katambay. Happy New Year, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa gusto po na inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po, mga kababayan. Ingatan nawa po, mga katambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.